Kamusta kayong lahat? Happy New Year sa inyong lahat. Hindi ako nakapag-video noong New Year. Ang dami ko sanang, gusto ko sanang mag-video noon. Pero naku, napaka-busy talaga. Dami kong ginagawa. Dahil yung mga pananim ko, naku, hindi ko na talaga maasikaso. Dahil ang dami-dami. Ngayon, nandito tayo sa paligid ni Lily, ang Lily's Garden. Para ipapakita ko sa inyo yung aking mga pag-maintain sa aking garden na patuloy tayo sa paghahalaman at pag-aalaga o pagtatanim ng ating mga gulay at mga bulaklak. Ayan. Itong mga bulaklak ko dito tayo muna magsimula kasi yung mga bulaklak ko dati nasa labas ito. Pero nilipat ko dito sa alilim ng aking bahay dahil napakaganda nila. Ito dati, itong bulaklak na to ay begonia ito. Ang akala ko ay ito ay hindi namumulaklak. Kaya kung minsan may mga taong pumupunta dito, sabi nila ay namumulaklak ba ito? Ang sagot ko sa kanila, hindi ito namumulaklak. Kasi matagal ko nang tinanim ito pero hindi pa rin namumulaklak. Ay ngayon, nag-iisang taon na. Ito yung mga bulaklak niya, napakaganda pala. Ayan. Ay iniingatan ko pagkatapos inaalagaan ko siya dahil ang dami niyang bulaklak. Ayan, ito. Ay katulad din ito, nasa ulanan din ito. Pero ngayon, ay nilipat ko rin dito kaya ayan, napakaganda ang bulaklak. O ayan. Ang daming bulaklak nila. No, ayan, ito. Ay, namumulaklak talaga. Ang dami nilang bulaklak. Pag hinahayaan natin doon sa labas, talagang ulan ang ulan. At papangit yung kanilang mga dahon. At ito naman, ito rin ang isa na napakagandang, ang dami niyang bulaklak. Ito din ay begonia din ito. Iniiwas ko talaga sila sa ulan dahil walang tigil ang ulan. Paglipat ko dito ay gumanda sila. Ayan, ito rin. Nauubos na ito, namamatay na yung kasama nito na ang daming-daming bulaklak. Pagkatapos ay ito ay may naiwan akong maliit, ay ito yumabong na. Ang ganda niya. Ayan. Pinapakita ako dahil parang makikita din ng mga followers natin na tuloy-tuloy yung ating paghahalaman. Ganito din. Ayan, iniwas ko rin ito sa malakas na ulan. At paglagay ko dito sa mga malilim na lugar. Ito naman ay ang akin bougainvillea na Mr. and Mrs. Bougainvillea kasi yung kulay nito ay puti at saka pink. Ito rin, kagaya din ng ibang bulaklak na nasa labas. Dito nilagay ko dito sa lilim ng aking bahay para mamulaklak siya ulit dahil nauubos na yung yung dahon, nalalaga sila sa sobrang ulan. Iniwas ko na lang. Ayan yung mga bulaklak ko. Sayang yung mga bulaklak kong iba. Walang tigil kasi ang ulan. Ito naman ay yung aking mga spider plant na nilipat ko rin dito. Ay dito tumaba na sila. Yan, ang ganda na nila. Tapos ito naman ay pitonia. Itong pitonia ko ay bawal din na mainitan. Dahil yung dahon niya kasi parang madali siyang matuyo. Ito naman yung aking tagahusay. Dati ay nasa hanging nakalagay ito. At sinasabit ko lang sa taas. Pero ngayon nilipat ko siya dito, parang dito siya mag-stable. Kasi napakaganda dito sa paso na hindi na siya magalaw-galaw. At pag nasa sa itaas siya nakasabit ay ang hirap magdilig. Kaya nilagay ko dito sa baba. Parang mabilis lang pag dinidiligan ko sila. Buti kung isa lang yung halaman natin ay napakarami. Ayan, maganda sila kasi parang hindi sila namumula. Hindi katulad yung mga bumibili sa akin, sabi nila, natatanong sila sabi nila yung binili nila sa akin ay namamatay. Siguro mga 4 na tao yung tinanong nila ako na kung buhay yung sa akin. Sabi ko naman, depende lang naman yun sa pag-aalaga. Ang ganda ng tagahusay ko. Ay sa kanila namamatay. Sabi ko na lang, wag niyong painitan. Kasi yung tagahusay ay dapat ay nasa lilim. Yun ay tumutubo sa mga makakapal na mga puno o di kaya mga mayayabong katulad ng mga acacia. Ay siguro, sabi ko naman ay nilagay niyo sa sobrang init ng araw ay di na mamatay. Yan.
At ito naman, papakita ko pa rin sa inyo yung na-send ko na or naipakita ko na video, yung aking nireplant na elephant ear. Ayan, ang lalaki na nila. Ayan sila, isang piraso lang dati ito, pero pinaghati-hati ko ng ano yung laman. Kaya sumibol at ayan, lumaki na sila, ang gaganda na nila. Ayun, at ito naman yung mga black velvet. Ayan, ganun pa rin. Hindi sila namamatay. Ngayon ay pupunta na tayo sa aking garden. Dito sa kabila ay yung aking mga kalamansian. Kasi may ilang piraso akong at ilang puno akong kalamansi dito na dito ko lang nilalagay sa malapit sa aking bakod. Sayang naman kasi yung lugar na kung walang tanim. At ito naman yung kutsay na dati kong tinanim na nasa paso at nilipat ko dito sa lupa. Kaya ayan na sila. Ayan, hindi pa sila pwedeng bunutin or kunin dahil maliliit pa yung laman nila. Ayan. At dito ay may mga tanim ako guys na mga pichay na dito ko lang siya pinagpupunla. Pansamantala lang kasi ay dati ang tanim ko dito ay yung mga talong. Ay pero ngayon pang mabilisan ito, kaya nilalagyan ko na lang ng mga pichay. At saka ito ay yung mustasa. Ayan, napakaganda ng mga mustasa. Ayan, maraming tumubo. Marami sila. Dito naman ay nagtanim ako ng watermelon. Ayan, may watermelon akong tinanim. Ayan, iikutin natin. Hindi ko na to dati pag tanim ko mula sa pagpunla ay hindi ko na naipakita yung video ko. Ay dahil minsan kasi yung ano ko, yung cellphone ko kasi ay napupuno at walang hindi ako marunong ano kasi anak ko kasi yung nag-aayos nito. Ay ngayon nandito naman siya. Pero ako pa rin yung humahawak ng video ko, itong cellphone na to. Ako pa rin yung humahawak. Ito naman yung aking dating ampalaya na ang tanda-tanda na nito. Ayan, bumubunga pa rin. Ayan. Dito tayo mag-iikot. Ipapakita ko pa rin sa inyo yung mga luya ko na tinanim ko sa paso. Tingnan nga natin kung meron na silang laman. Teka, dito tayo sa, ang hirap kasi. Ako kasi yung humahawak ng cellphone ko eh. Kaya, ang hirap. Ayan, nakikita naman natin yung mga laman nila. Pakita ko yung, ay marami na silang laman. Ayan. Ang tigas pa naman bunutin. Ayan, oh, makikita nyo naman. Ayan, marami na silang laman. Oh. Ayan. Ayan, marami na silang laman. Pero alanganin pa ata, kaya wag muna. Ito naman, yung tinanim natin na kalamansi sa paso. Ayan, may bulaklak na sila. Kaya pwede naman itong sa paso na hindi natin ililipat sa lupa. Ayan. Ayan, no, nasa paso siya. Ayan. Kahit mag-edad siya doon ng 5 taon, ay patuloy siya sa pagbubunga. At ang gagawin dito ay ikaw na mismo o tayo na ang magbibigay ng yung nutrient na kailangan ng halaman ay tayo ang magbibigay sa kanya kasi kulang kasi yung makukuha niyang nutrient dito sa lupa dahil maliit lang yung paso. Kaya ito, pag halimbawa na kailangan na niya yung dagdag na nutrient ay pwede tayo maglagay ng fertilizer. Ayan. Dito naman, papakita ko pa rin yung na-video ko, yung na-send ko na, o naipakita ko na video. Itong kalabasa na nasa
nasa seedling tray. Ayan, dito pa rin siya. Ito pa rin yung seedling tray. Ayan, no? Mabubulok na nga yun siya eh. Yung seedling tray ito. Ito yung puno ng kalabasa. At ngayon patuloy siya. Pero may bunga na siya, pero 3 piraso lang yung bunga na niya. At saka ngayon ay wala na akong nakita na bunga. Parang hindi na ata matuloy-tuloy yung mga bunga niya. Kasi kinukuhaanan ko ng ano eh, yung talbos. Ayan, dito sa gitna, mayroon din akong mga tinanim na pitsay. Pansamantala lang ito dahil sa susunod ay magtatanim tayo dito ng talong or di kaya ay mga hot pepper or sili. Ayan. Mag-iikot tayo dito sa ating mga kalamansian kung ano yung mga ginawa ko para magiging maganda at na maganda yung pagtubo ng kalamansi. Ayan. Dito ay ginawaan ko ng kanal. Parang kasi yung lupa ay hindi siya masyadong anong tawag nun? Ibig kong sabihin ay medyo may pagka flat yung lupa. Ay nag-i-stay kasi yung tubig pag umuulan. Kaya ang ginawa ko ay ginawan ko ng kanal, parang yung tubig ay dito siya dadaan. Kasi yung iba kong kalamansi, dumadaan kasi sa puno niya yung tubig. Pagkatapos ay parang nabubutasan yung puno. At nag-i-stay yung tubig. Katulad nito. Ayan, dito may butas na sa gitna. Ayan, may butas dito. Ayan. Pagkatapos ay dyan yung tubig na i-stay. Kaya ang ginawa ko na, pero maganda namang tingnan pag ganito yung gagawin natin sa ating mga halaman o sa ating kalamansian. Pag hindi natin naalagaan ng husto, talaga mamamatay sila. Yan. Alam nyo mga guys, itong aking garden ay mag-isa ko itong hinahandle. At yung ginagawa ko ay mula doon sa dulo ay magtatanggal ako ng damo. Hanggang dito sa kabilang dulo. Bago ko matapos yung aking pagtatanggal ng mga damo na ay babalik naman ako doon sa kabila. Makapal na naman at mayabong na naman yung pinanggalingan ko. Kung saan ako nanggaling, babalikan ko yun. Ayan, ang yabong na naman. Ito ay binilisan ko talaga sa pagdadamo para matapos ko, para makapag-video naman ako. Ito yung ginawa ko. At dito naman ay mayroon na akong ipinakita dati na sa ating trellis ay nagtanim tayo ng pipino at saka ampalaya at saka yung sitaw. Kaya ngayon ay pakita ko sa inyo yung pagpo-pruning. Magpo-pruning tayo. Ito mga kahardin, yung ating tinanim na ampalaya ay pwede na nating i-pruning. Itong unang sanga ay puputulin natin. Huwag tayong maghihinayang na putulin ito dahil hindi naman ito magbibigay ng magandang bunga sa ating tanim na ampalaya. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Pag tinignan mo ay isipin mo talagang napakasayang na sanga dahil ang ganda-ganda ng sanga. Pero wala tayong magawa dahil ganun talaga. Ay yung dapat na maiwan ay yung pinakamin. Ito yung pinakamin na puno ng ampalaya ay doon ay siya ang magsisilbi ng magandang bunga ng puno ng ampalaya. Yung pinakamin. Dati dapat nung isang nakaraang linggo pa dapat ito tinatanggal. Parang maliit pa sila.
ay dapat ay mabilis na yung paglaki ng pinakamin niyang sanga. Ganito. Kaso lang ay gusto kong ipapakita sa inyo, kaya hindi ko kaagad siya tinanggal. Ito ang daming mga maliliit na, ayan, isa nga, kukunin natin. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Ayan, tapos na yung pag-pruning natin sa ating ampalaya. Lilipat tayo doon sa tinanim nating pipino or cucumber. Dito tayo sa kabila. Ito yung aking cucumber na tinanim. Kung bakit hindi sila pare-pareho, kasi may mga malaki at saka yung may mga maliliit pa. Kasi bumagyo ng bagyong Odette. At saka, ang lakas-lakas, sobra talaga ng ulan. Pagkatapos ay parang nalulunod na yung ibang buto. Hindi kaagad siya nabuhay, ay tinambakan ng lupa dahil sa sobrang lakas ng ulan. Pero, nabuhay pa rin sila. Kaso, huli lang. Di bali, nakahabol pa rin. Buti na lang, medyo gumanda yung panahon. Ito naman ay ganito. Ito rin. Kagaya din ng ampalaya. Ang pagpupruning nito, ayan, may mga, ano na nga, may mga maliit na silang bunga. Pero, dito sa, ito, ayan, mayroong bunga yung din-pruning ko na sanga. Pero wag tayo maghihinayang. Dahil puputulin natin. Parang dito mag-focus, ito mayroon siyang bungang maliliit, dito yun sa may pinakamin na puno. Ayan, mayroon siyang maliit na bunga. Ayan, hayaan natin. Ayan. Dito, lumipat tayo, ganun din. Uubusin natin sa pagtanggal yung mga sanga hindi magandang sanga. Ayan. Dito sa kabila ay yung tanim kong sitaw. Ayan. Ang sitaw ay hindi na natin sila pwedeng i-pruning. Kasi ay hindi yun sila makakapal ang dahon.
At pag i-pruning mo, sayang naman kasi lahat ng sanga nito ay bumubunga ng maganda. Kaya hindi natin silang pwedeng i-pruning. Ayan, aakyat na sila dito sa ginawa nating trellis. Kahit hindi naman maganda kasi itong trellis ko na ginawa ito ay noong 1 taon pa to. Itong dalawa lang na trellis ko ay ito yung bago na ginawa nating trellis. At doon sa kabila ay sa susunod ko na video ay magagawa ako ng trellis na ibang klaseng trellis. Yung gawang babae ay gagawa ako ng trellis na pagtaniman natin ng upo o di kaya patula. Yan, marami pa akong dapat maitanim dito sa area na ito. Yan, papakita ko yung kabuuan ng aking garden na malinis yung mga paligid ng ating mga pananim. Yan, maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli ay huwag kalimutan mag-subscribe para updated tayo sa mga susunod nating video. Maraming salamat!